Magandang araw. So, nga muna for today's video. Maaga na naman niya ako nagising gawa nga ng kagabi nagbilin si Inang na ngayong umaga nga daw i-deliver mga grocery. Kaya nagset talaga ako ng alarm kagabi at baka mamaya mapasarap ang tulog ko. Hirap na hirap pa naman akong bumangon sa umaga gawa nga na minsan madaling araw na talaga ako natutulog. Magpapansit kanto na tinapay na nga lang muna ako ngayong umaga at mamaya na nga lang din ako magkakape. At mamaya na nga lang din ako maliligo kasi hindi ko alam yung eksaktong oras ng dating ng mga delivery ni Inang. Kanina pa nga pala sila nakaalis kaya eto mag-isa na naman ako dito sa bahay at mamaya magpapaikot-ikot na naman ako dito. Diyos ko prote. At eto na nga, ininit ko na nga muna itong tinapay sa microwave at pumasok na nga ako dito sa sala. Minsan nga lang din talaga ako kumain dito gawa nga na mas gusto ko nga dun sa sahig sa kusina. Ewan ko nga ba nasanay na din ata ako sa mga alaga ko na sa sahig din naglalatag at dun kumakain. Sumasakit nga din ang ngipin ko dyan kaya hirap na hirap akong umuya. At habang nag-aantay nga ako dumating yung mga grocery ay nag-imis-imis na nga muna ako dito sa dining area at ang dami-dami na naman kalat dito sa ibabaw ng lamesa. Itatabi ko lang naman to at baka mamaya hanapin sa akin ni Inang. Hindi kasi ako basta-basta nagtatapon lalo na nakalagay pa dito sa lamesa. Nililigpit ko nga lang talaga mga yan tapos pagdating ni Inang saka ko naman sa kanya itatanong kung pwede na ba yun itapon. Lalo-lalo na yung mga paper bag na may mga kasama pang resibo. Minsan kasi pag nagsha-shopping si Inang lalo na sa mga damit ng mga alaga ko, dito niya yan sa bahay pinapasukat, tapos binabalik niya pag hindi kasya or sobrang laki naman. Itinago ko na nga muna itong mga plastic dito sa cabinet para hindi siya pakalat-kalat. At maya-maya nga lang may nag-doorbell na kaya nagpandali na nga muna ako magpalit ng pang-itaas kong uniform. Sinilip ko nga muna kung may tao talaga sa labas tsaka ako binuksan ng pintuan. At dahil nga may mga nakita akong grocery sa labas kaya ito pinagbuksan ko na si Kuya. Inabot ko na nga isa-isa at nilagay ko na nga muna dito sa sahig kasi hindi ko naman pwedeng idiretso agad sa kusina na may tao pa nga dito sa labas. Kinuha ko na nga rin yung listahan at mamaya i-check ko pa yan isa-isa kung tama ba yung na-deliver ni Kuya at baka mamaya may kulang. Maunti lang naman to kasi every week din nagpapadeliver ng mga grocery si Inang. Ang yaman niya din nila dito sa plastic mga nakikita nyo naman kada items may kanya-kanyang lagayan. Hindi ko nga muna basta-basta tinatapon ng mga plastic na to gawa nga ng ginagawa ko muna silang basurahan. At eto na nga binuhat ko na nga pa isa-isa papuntang kusina at para maisalansang ko na nga rin. Kung nandito ngayon si Bonso panigurado, tutulong na naman yung sa akin para magbuhat ng mga to. Binubuksan niya kasi kagad yung mga plastic bag para makuha niya kagad yung Kinder Surprise sa palaging binibili sa kanya ni Inang. At eto na nga nandito na nga lahat sa kusina at kailangan ko munang unahin yung mga ilalagay ko sa freezer tulad ng karne, ice cream at etong mga frozen foods. Inopen ko na nga muna isa-isa para madali ko silang makita at para mabilis din ako matapos dito gawa nga na madami pang nag-aantay na trabaho sa akin. Pagkatapos ko nga dito ay maliligo na nga muna ako para ganahan naman ako magtrabaho sa maghapon. Minsan kasi nakakaramdam talaga ako ng bigat na bigat ako sa katawan ko tuwing umaga at tamad na tamad akong gumalaw kaya naman ginagawa ko naliligo kaagad ako. Ganito talaga siguro ang pakiramdam pag malapit na ulit magbakasyon. Medyo mainipin na sa oras at parang gusto nang hilahin ng araw para gumabi agad. Ilang araw na nga lang pala ay magpapasko na naman kaya shoutout po sa mga uuwi ngayon. Enjoy po kayo at sulitin ang mga araw na kasama ang mga mahal nyo sa buhay. Ay, kung pwede pa nga lang talaga magaplas ng mantika at lumipad bago mag-Noche Buena at bumalik kinabukasan. Abay wala sana malulungkot na OFW tuwing sasapit ang Pasko. At eto na nga pagkatapos ko mailagay itong mga manok sa freezer ay sinunod ko naman itong mga ice cream at medyo natutunaw na nga rin. May nagtatanong nga pala sa akin mga manay kung madali lang ba mag-apply papuntang abroad. Kung DH po yung a-applyan nyo parehas lang din naman, dadaan tayo sa tamang proseso, magre-requirements at ipapasa ang mga medical. At huwag kayo mag-aalala sa mga gastusin kasi shoulder ng agency lahat ng expenses habang kayo nag-a-apply. At yung pamasahe simula probinsya to Manila ay sagot na nga rin nila. Kung sa accommodation kayo mag-i-stay hanggang sa makalipad kayo, libre pong pagkain pero kung di mo bet kumain doon, pwede ka naman bumili or kumain sa labas. Yun nga lang sarili mong pera na ang gagamitin. Ako kasi nung nag-a-apply pa lang ako, nag-uuwian ako nun sa Cavite. Kaya sa akin pamasahe, sa akin din pagkain. Tuwing may appointment lang ako sa agency, saka lang ako nakakalibre. At sinisingit ko nga lang talaga ang pag-a-apply. Opo mga manay, aaminin ko, nakakapagod din minsan kasi kailangan kong gumising na madaling araw para lumuwas ng Maynila. Tapos uwi ko gabi na ulit at may duty pa nga yan kinabukasan. Pero nakakawala naman ng pagod pag iniisip mo na para din naman sa kanila itong mga ginagawa mo. Ang mahirap lang naman sa pag-a-abroad ay yung magdesisyon kung kaya mo bang iwan ng ilang taon ang pamilya mo sa Pilipinas. At sa dami na naman ng kwento ko mga manay, hindi ko na malaya na matatapos na nga pala ako dito sa ginagawa ko sa kusina. Natatawa pa nga ako dyan kasi nabalatan ko ba naman yung isang dilata ni Itay. Hindi ko na nga sana ididikit para surprise kaso baka magtanong sa akin si Inang. Pagkatapos ko nga dito ay maliligo na ako tapos isusunod kong linisin yung dalawang CR para mamaya yung dalawang kwarto at sala na lang. At hindi ko na nga muna ipapakita sa inyong paglilinis ko sa buong bahay kaya eto fast forward mag-iihaw na nga muna ako netong pangtorta nating talong. Ganito nga palang ihawan nila dito mga manay napaka-estet. Wala kang makikitang usok hindi katulad sa ating pag nag-ihaw doon. Diyos ko purde parang kukunin ka na ni Papa Lord. At eto na nga binaliktad ko na nga sila isa-isa para maluto naman yung kabilang side at tinakpan ko na nga rin. At nagluluto nga rin pala ako ng pananghalian ng mga alaga ko kaya eto pinagsabay-sabay ko na. At matutuwa na naman niya si Bunso pagdating niya galing school kasi paborito na naman niya ang lulutuin ko. Kabaliktad na naman sa panganay kasi ayaw na ayaw niya talaga netong kumain kaya naman ang ginagawa ko pinagbubukod ko na nga lang siya na walang toppings.
At pagkalipas nga lang ng ilang minuto ay binalikan ko nga tong iniihaw ko at medyo lumalambot na nga rin. Pagkatapos etong bechamel naman ang gagawin ko para mamaya ibubuhos ko na nga lang siya sa ibabaw. At naglagay nga lang pala ako dyan ng 2 Maggi cubes at butter. Tapos isinunod ko na tong 1 litrong gatas. At pinunasan ko nga muna ang gilid ng kasirola kasi medyo natapunan ng gatas kanina. Sinunod ko na nga rin ang paglalagay ng 7 kutsarang harina at 1 tasang mainit na tubig. At mamaya isasalang ko na lang to sa apoy hanggang sa lumapot. Eto na nga rin pala yung inihaw ko kanina. Kita nyo naman napakaganda ng kinalabasan at para pang ako nagbabalat ng kamote dyan. Pagkatapos ko nga mabalatan lahat ay itinabi ko na nga muna at etong bechamel naman ang hinarap ko. 30 minutes na lang kasi parating ng 2 bata pero 15 minutes na naman luto na to. Kaya naman may oras pa ako para magprito. At muntikan ko na nga rin makalimutan, hindi pa pala ako nakakapagsaing ng kanin. Diyos ko po rin. Madali nga lang pala itong gawin mga manay at pwedeng-pwede nga rin to sa mga handaan. Nung nagpakasyon ako sa Pilipinas, nagbabalak talaga akong gumawa nito. Kaso bigla ko naalala wala pala kaming oven. Balik na nga muna ako dito sa niluluto ko at eto nga nagbati na ako ng 2 itlog. At habang nag-aantay nga ako sa mga alaga ko ay nagsalang na nga muna ako ng kanin para mamaya kakain na nga lang din ako. Sabay-sabay naman kaming kumakain dito pero magkakahiwalay nga lang. At hindi ko nga masyadong nadurog kasi medyo makunat pa siya. Piprituhin ko pa naman to kaya ewan ko na lang kung hindi pa siya lumambot. 2 sala nga lang itong gagawin ko kaya ayan pinagkasya ko na nga lang yung 2 itlog. At habang nag-aantay nga ako maluto yung kanin ay pinaghain ko na nga muna yung 2 bata para makakain naman sila ng pananghalian nila. Fast forward gabi na nga pala ito mga manay at eto nga may mga dalang prutas si inay. At nagprito nga din pala ako netong french fries at chicken strip para sa hapunan nila. At mamaya pagkatapos nilang kumain matutulog na sila, gawa nga na may pasok pa sila bukas. Hindi lang pala ako all around dito mga manay, delivery girl pa. O siya mga manay, hanggang dito na lang muna. Salamat po lagi sa panonood nyo. See you po sa next video. Bye!